Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin po natin itong katanungan sa atin ng kaibon natin. Medyo nahiwagaan lang din po ako dito sa katanungan sa atin ni Sir, at alam ko po na kung sakali man na masagot natin ito ng sarili nating opinion, baka po makatulong sa mga kaibon natin. Ito po yung katanungan sa atin ng kaibon natin. Medyo may kahabaan po, pero babasahin ko po ito para po sa inyo mga kaibon. Ang tanong sa atin, good day po Sir Mar. Tanong ko lang po, para po sa mga kaibon natin na gustong mag-upgrade ng mamahaling mutation na ibon like aqua at yellow face at pallid. Ano pong maipapayo ninyo bilang isang mag-iibon kung bibili ng ganong kamahal na mutation ng ibon, at kung ma-breed na nila at meron ng painakay, alam naman po natin na di stable ang presyo ng ibon, lalo na nabili ng mahal tapos nung nagka-painakay na ay medyo bumaba na ang presyo. Ano po bang magandang mutation ang maipapayo po ninyo na di mawawala sa buying sa market na mutation ng ibon? God bless po. Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lang po sa karanasan ko po, lalong-lalo na po noon at yung karanasan po natin ngayon. Doon sa mga kaibon natin na gustong mag-upgrade or kaya naman newbie ka, gusto mo agad magsimula mag-alaga ng mga high mutation, so itong mga sasabihin ko baka makatulong po ito sa inyo mga kaibon. Ngayon kasi alam naman natin, lalo na po yung mga updated palagi sa mga pages or sa mga group na nagbebenta ng mga alaga nating ibon, so medyo mahirap po ang pagbenta ngayon at talagang sortihan na lang kung may bibili, at sortihan din kung yung pagbenta mo, yung presyo ng alaga mo mabili doon sa gusto mo. So alam naman natin na kapag nagpresyo ka, tatawad, so ganon ang kalakaran ngayon. Hindi na nasusunod yung presyo ng seller. Madaling sabi, presyo na ng buyer yung nasusunod. Sa kalakaran mga kaibon ng bentahan, sanay na po ako dito dahil noon at ngayon halos wala naman pong pinagkaiba. So ganito, doon sa mga mag-upgrade, halimbawa, or kaya naman gusto magsimula agad doon sa mga high mutation, kung baguhan lang po kayo at hindi rin po kilala, hindi ko po, para sa akin, hindi ko po mapapayo na mag-upgrade kayo ng yellow face or mag-upgrade kayo ng aqua. Pero nasa sa inyo pong desisyon, ito sa akin ay gabay lamang. Hindi ko po yan maipapayo po sa inyo sa ngayon, kasi po talagang medyo mahirap magbenta. So kung ang purpose mo magparami at magbenta, so para sa akin hindi po yan napapanahon sa ngayon, kasi talagang napakahirap po magbenta sa market. Alam nyo mga kaibon, mapapansin nyo na lang sa mga pages, yung mga kilalang mga mag-iibon, yung mga malalaking ibunan, halos minsan mapapansin ninyo meron silang benta. Nakakapag-out sila, nakakapag-out kasi para sa kaalaman ng lahat, sila po talagang kilala na nagbebenta ng mga ibon or nagbe-breed. Malaki yung ibunan. Alam niyo naman kasi dito sa atin sa Pilipinas, ang basehan dito yung laki ng ibunan at yung ganda ng loob, kung anong mga mutation ang nandyan. So ganun ang basehan
Kung halimbawa naman kagaya sa atin, matagal na tayong mga nag-aalaga ng ibon, pero ang ibon na natin ay maliliit, at lalong-lalo na yung mga alaga natin dyan is para sa tingin nila ay low mute, so hindi tayo maire-recommenda para bilhan tayo ng mga alaga nating ibon. Kaya po doon sa mga baguhan, ito po ang dapat ninyong tandaan. May mga kilala na mag-iibon, matatagal na rin sa larangan, na hirap din makabenta. Paano pa kaya yung kagaya po ninyong baguhan at hindi rin gaanong kilala na nag-aalaga? So napakahirap magbenta. Ngayon, yung mga kilala kasing mga mag-iibon, yung malalaki, hindi natin babanggitin, wala tayong papangalanan, alam naman ng iba yan. Yung mga malalaking mag-iibon kasi, yung mga malalaking aviary, meron kasing grupo yan, may mga group chat, yan. Sila, wala silang problema, stable yung pagbenta nila, lalong-lalo na po kung may order, may export. So, yung mga may aviary na magkakagrupo, halimbawa mga 20 o 30 na malalaking aviary dito kahit saan man dito sa atin sa Pilipinas, lalong-lalo na itong halimbawa Metro Manila, Calabarzon, or ano yung yan, mga Kamanaba. So kung may mga group chat po yan, kung may buying, sila mismo mag-uusap-usap para ipag-ipon-ipunin yung mga pwede nilang i-out. Halimbawa nagkulang, hanap yan ng top quality sa mga maliliit na mag-iibon, bagsak presyo pa. Buburautin pa yung kukunin sa'yo na pwede mong ma-out. Kompleto pa yan, kailangan malinis, big size, kompleto kuko, kompleto balahibo, basta quality. So kung hindi nagkulang doon sa mga tropa nila, sakto-sakto lang, hindi kukuha sa mga hindi kilalang breeder kagaya sa atin ng mga maliliit na mag-iibon. So hindi sa atin kukuha yan kasi meron naman yung group chat nila na magkakasama. So sila nag-uusap, o kung may pang-out silang lahat, doon pa lang solve na, hindi kukuha sa mga maliliit na mag-iibon. Ngayon sila lang yung magkakaroon talaga ng kita. Magkakaroon sila ng kita. Yung mga maliliit na mag-ibon, gusto rin kumita, binuburaot pa. So ganun po yan mga kaibon. Kaya sa mga kaibon natin na newbie sa pag-aalaga or gusto mag-upgrade, hindi ko po maipapayo yung mga high mutation. Dahil para sa akin, matatambak lang dyan. Sayang lang yung pinuhunan ninyong pera. Kung magkainakay man yan, matatambak lang yan dyan dahil walang gaanong bibili. Swertihan mo lang kung may bibili. At kung mabili man yan, hindi doon sa presyo na gusto mo. Kaya mas maganda ngayon para sa akin, kung ang balak mo mamuhunan para sa mga high mutation, mamuhunan para kumita kung magkaroon ng inakay, real talk lang, wag na po. Dahil po ngayon wala na, talagang bagsak na po yung industriya ng mag-iibon para sa mga maliliit. Doon sa malalaki, tuloy-tuloy po yan, hindi po yan nawawala. Kasi po yung mga malalaki na mga mag-iibon, sila po yung may alam, may idea kung sino yung buyer sa international, kung sino yung buyer na sa ibang bansa. Sila po ang may alam niyan. Ngayon, siyempre, grupo ng mag-iibon yan, grupo ng malalaking aviary. Kung halimbawa ako yung pinakang middle dito sa Pilipinas, o may group chat tayo, doon sa mga kagrupo natin sa group chat, na pili lang yan, pinipili lang nila. O may pang-out kayong ganito dahil mayroon na export. So ibababa, o ganito ang kuha, ganyan. O syempre, doon na yon. Kung kumulang nga, hahanap dito sa mga maliliit na mag-iibon na baka may available, hahanap ng buburautin. Kung ang kuha sa export,
For example, 5,000, kunin sa'yo yan ng 1,500. So, ganun lang yan kasimple. Kaya mga kaibon, ang mapapayo ko lang, kung yung iba na kilala na mag-iibon, merong mutation na high mutation na hirap makaibenta dahil hindi siya kasali doon sa grupo ng mga, alam nyo na, yung mga malalakihan, hirap siya makibenta. Paano ka pa kaya kung isa ka lang maliit na mag-iibon at baguhan na hindi naman gaanong kilala, lalo na po hindi gaanong ka linisan yung i-out po ninyo. So medyo mahirap maibenta. Ngayon iba na. Ako sa totoo lang, marami pa tayong alagang ibon, hirap din tayo magbenta, pero di na tayo umasa. Kung may bibili, salamat. Kung wala, okay lang. May mga high mutation pa rin tayong hawak na ibon dito. Pang-hobby na lang yan. So yun na lang ang ginagawa natin. Hindi na tayo doon sa part na magpursige para makabenta. Hindi na po. Ang sistema na lang ngayon, kung halimbawa na may nagkakorsonada, mag-out tayo. Pero kung wala, okay lang. Kasi sa totoo lang, kung isa kang mag-iibon, may kita o wala, dahil masaya ka dyan sa ginagawa mo, tuloy lang yan. High mutation man yan o low mutation, basta masaya ka sa pag-aalaga ng ibon, tuloy lang yan. So wag po kayong mag-invest doon sa mga mahal. Pwede kayo mag-invest kagaya ng mga pang-project lang. Yun ang may papayo ko, lalong-lalo na sa mga kagaya ko na di naman kalakihan na mag-iibon. So mas maganda, kuha kayo ng back-to-back green, split ino, green opa, split ino, split yellow face. So yung mga pang-project. Kaya kuha lang kayo ng isang aqua, okay na yan. At least bumaba man yung presyo, yung hinahangad mong ibon meron ka. Ang importante, nagkaroon ka kahit huli na. So okay lang yan. Ipagpatuloy nyo lang. Para sa akin sa ngayon, kung ano ang mas magandang alagaan, para sa akin wala pa rin iba. Dilaw, Lutino Opa, tapos sabayan mo ng isang pares ng aqua. Bahala ka kung ilang pares ng Lutino Opa, isang pares ng aqua, isang pares ng project yellow face na opa. So meron kang isang pares ng cremino opa, okay na yan. Kung may maghanap, kung magkaroon ka ng pinakay, swertihan na lang. Kumbaga nag-hobby ka, ang hobby mo na lang ngayon kakaiba. Dati ang hobby mo low mutation, ngayon ang hobby mo mga high mutation na kahit papano. Pero kung magbubulto ka na sabihin na aalaga ako ng mga ganito, mga aqua, mamumuhunan ako sa mga aqua, mamumuhunan ako sa mga yellow face, parang ang hirap. Para sa akin, hindi akma sa ngayon. Talagang wag kayong susugal, promise. Nakakapanghinayang ang pera. Wag kayong susugal. Ibalin nyo na lang yan sa ibang negosyo. Wag lang dito sa ngayon. Dahil wala na po. Mababa na po ang bentahan. Ang buyer kukonti na lang. Pero kahit ganoon mga kaibon, hindi ako nagbababa ng presyo dahil alam kong quality ng ibon ko. Bilhin mo man yan o hindi, okay lang. So yun mga kaibon, basta para sa akin, wag na muna kayong magsugal sa high mutation. Di baling yung binanggit ko, okay lang yun. Isang aqua, parisan nyo na lang yan ng blue or par blue, okay na. Project opa yellow face, okay na yon. Kahit papano mababa ang presyo, kayang-kaya po ninyo. And then isang pares ng cremino opa, okay na yon. Bahala na kayo kung ilang pares ng Lutino opa dahil yun lang naman po ang talagang mabili sa market.
So, wag tayong makisabay doon sa mga sikat dahil hindi tayo tulad nila. Hindi tayo pwedeng sumiksik doon dahil hindi tayo kasali sa grupo nila. So, yan po ang lagi po ninyong tatandaan. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.